ginamit nito as far as I remember ay si Cadenza pa. Yung grabe Hilda ka. Matilda. Season 9. Onyx kalaban nila noon, game number 1. Hindi makalaro yung jungler pare. Kasi only invade. But tama na ang pagre-reminis. Tapos na rin naman ang boss. Pasok na ulit tayo sa ating Land of Dawn. May 2v2 agad sa mid. Mainit-init agad ang pasimula. Tapos si Hue, ganda nung burst na nakikita natin dito. And si Prince, actually, kailangan niya lumayo. Though nag-level 2 naman sila, pero there goes Demon Kite. Sisilip siya dito, kaso lang mapipigilan din siya. Pero si King Kong, ito yung sinasabi ni Midnight kanina, laging gitna yung pattern. Laging gitna papunta si King Kong. Oo, sinasabi niya. Lagi niya sinasabi yan na importante yung mga ikot dito ng mga jungle, lalo sa middle lane kasi na talagang na-enable niya si Super Prince, si Brusco na makaikot agad-agad and bawas yung pressure sa may middle lane, lalo kapag nakapag-force ka ng battle spell. Very interesting choice here mula kay Kelra. Ginamit niya agad yung kanyang second skill, level 1 pa lamang, para makakuha ng slight advantage against that Harith. And mukhang tuloy lamang ang bakbakan sa mga kanya-kanyang lanes. And as usual, no, pag nakakita ka naman ng mga Uranus lane, kahit sinong kalaban yan, maliban na lang siguro kung CC o X-Borg, talagang kitang-kita mong tulak na tulak yung lane. Yeah. Ang kailangan isipin dito ng Onyx Philippines, how would they deal with the Uranus sa turtle fight? Baka humanap nila sila ng trade, pero Aurora, kabisado nila yung mga ganyang pattern ni King Kong. In fact, sila yung pinaka-unang team na umimbento ng anti-King Kong pattern. Yung inuubos muna yung jungle bago mag-turtle. And so far, no, mukhang tuloy lamang ang laban dahil ang first turtle ng larong ito ay magsuspawn na rin. Siyempre malapit ito sa XP lane. In fact, hawak na nga rin ni King Kong ang kanyang orange buff. Ang tanong ay magpo-purple ba muna siya? Mukhang magpo-purple nga muna ang pareha sa jungle bago pumunta sa turtle ito. Kailangan actually ni Demon Kite, pero parang hindi. Papunta din si Demon Kite doon sa turtle. Maagang silipan agad yung nakikita natin dito. Maagang pokes coming in from Prince, Kurt, Ewan, Edward. Perkandaan na nandito rin agad si Light. Hindi pa naman sa level 4 in compare with Brusco. So kahit paano, lalamang yata sa pwestuhan ang Onyx. Lalamang din sila sa bilang. And this is gonna be a free turtle na nga yata para sa kanila. Edward mabibigyan lamang ng electrifying beats. Pero mukhang babalik din lang naman ang buhay niya dahil isa siyang Uranus. Kaya itigil na natin ito. Sakto-sakto, nandito na tayo sa mid lane. Kung saan mukhang balik na naman sa regular programming ang parehas na kupunan. In terms of our gold lane matchup Midnight, kamusta ba ang itsura ng ating gold lane? I would say ganito dapat ang itsura ng Harith versus Moscow, pantay halos. Kapag alam mo yung ginagawa mo for both sides, medyo static yung lane na yan, it becomes a battle of timing na yung Harith gusto lang naman niya makuha yung Starlium into Feather, tapos yung Moscow, of course, gusto sila mag-scale sa late game. So, happy dito yung dalawang gold laner. Actually, ang hindi happy is kanina si Demon Kite, medyo nag-hesitate siya na sumilip sa turtle or, nag-hesitate siya mag-decide kung sisilip pa siya sa turtle or pupunta siya sa purple buff. Unfortunately, may nakakita ata from Onyx na may shadow doon sa middle lane kanina. Kaya binurse kagad nila yung turtle. At napakabilis na decision na nagbigay sa Onyx Philippines ang pinakaunang pagong ng larong ito. And so far, wala pa naman malaking rotation para sa dalawang kupunan. Kung saan naghahanap lamang sila ng potential na agaw sa side ng Onyx Philippines. Nag-i-invade na dito si Demon Kite at mukhang isusubo na lang ni Edward sa kanya yung greens na yon. Hyperlish Uranus, pare. Gustong-gusto din niya actually ni Edward yon na dinidilaan siya nung Lizard. Diba? Kasi syempre, full stack Uranus yun, pare. Ay, sino nakakuha nun? Nakuha ni Kelra. Nakuha pa rin ni Kelra. Pero here we go. Edward, low on HP. Pero mamaya lamang ay full HP na muli ang Uranus na ito. Wala, naglolokohan lang yung dalawang yan. Naglolokohan lang talaga, pare. Direct. Uy, pero pupunta si King Kong sa taas ha. Pupunta si King Kong sa taas. At makikita nila kung nasaan si Edward. And that's gonna be the first blood na masasecure ni Sigma Joy King Kong. At alam mo naman, kung mababa pa, ay wag mo nang patahintayin pa na tumaas muli. Pero mukhang naghahanap ng trade si Brusco dito. Delikado, napapurify na lamang si Domeng. No way! At si Kelra. No way! Mukhang masasayawan pa nga at outplay, pero si Kelra na mismo ang magde-decide na lumayo. Pero sa gitna pala, nandito rin si Demon Kite. Napilitan si Super Prince gumamit ng Crimson Beacon, so hindi matutuloy yung Ugi Shadow Kill. Sakto yung timing ng Crimson Beacon. Sobrang pixel perfect. By the way, sobrang crucial din yung Beautify ni Dominic kaya siya nakakuha ng upper hand. Uy! Flicker si Kurt. AOG connecting on to 2, pero nandun na rin yung Tsunami Slam coming in from Light. Talon lang ng talon mula kay Kurt at si King Kong pa nga makakakuha ng turtle.
Humahabol pa dito ang Super Fam pero hindi na yata nila itutuloy. Rekta invade na lang sa orange buff. Amazing start para dito sa Onyx Philippines. Already 900 gold lead at isa sa kanilang kills ay napunta pa sa kamay ni King Kong. Ito talaga yung sinasabi natin kanina eh. Bawal mo sabihin sa Onyx kung ano yung mga pangit at magandang pick. Kasi somehow they make it work. King Kong, once again, finding a kill onto Edward. Wow. Insane. Imagine mo no, yung Uranus, pinakamakunat na miyembro ng side ng Aurora Gaming. Yung 2 beses nang nabigyan ni King Kong under the turret pa. Dahil dyan mukhang makakapag-push na rin si Kirk. Mukhang babagsak na ang Torre doon sa may bandang itaas. Napakalaking bagay nito in terms of protecting their orange side para sa Aurora Gaming. Yeah, mind you, itong lineup ng Onyx Philippines, even though may mga matchup na medyo tehado sila pa rin yung lamang pagdating sa late game. And sila yung nakakakuha ng lamang dito sa mid game. So this is very problematic for Aurora. Kailangan nilang kahit paano pigilan yung pagdudugo ng kanilang economy and wait for their timing para at least sa kanilang window pwede sila maghanap ng mga team fights. Nakita lang natin dito no, na ang ganda ng mga pwestuhan ng Super Fam. Kita natin how Brusco zoning, how Kurt zoning the members of Aurora. At alam din actually ng Aurora na hindi pa din kasi enough yata sa ngayon yung combo ni Light as well as ni Yue. Yeah. Na parang pag may nahatak man, hindi pa nila kayang i-burst down. And 7 minutes in sa loob ng ating laro. This is by far the largest goal din na mahanap nila. Pero naku si Edward! Si Edward na naman ang gustong bigyan na Gunsilpe pa nga. May AOG pa gagamitin at hindi tatamaan dito. Pero nandiyan si Light. Mukhang may counterplay na gagawin dito ang Aurora. Nasa loob ng Torre yung laban. Pero dun sa likuran, nakita ni Demon Kite kung nasaan ang gold standard. And this is gonna be the counterplay. Triple ang masesecure ni Light. At Rekta Turtle pa ata ang call. Si Super Friends lamang ang matina na natiling buhay para sa Onyx Philippines. And with that team fight win, 4-0 plus the Turtle, mai-equalize ng Aurora Gaming ang larong ito. Super big turn para sa Aurora, punishing yung greedy play ng Onyx Philippines. Dinive nila Uranus na napakakunat. Under the surge of life din, mula kay Light, nakarami ng suntok. Yung Kalea, umuulan ng HP sa side ng Aurora. Oh, at kitang-kita yan, no? Talagang yung Zaman Force din ay nakatulong pa nga kung saan kontrolado ng Aurora ang box na yun. And to be fair, no? Kumabit din kasi yung Quad Shadow kay Kelra. Nawalan bigla ng choice yung Moskov. Tsaka nawalan sila ng damage dealer eh, no? Ganda nung burst actually ni Demon Kite. Na mahanap niya kung nasaan si Kelra. Oo, kasi kapag tinanggal nila yung Moskov sa equation, yung Joy na lang yung kalaban nila, pero kaya nilang i-outlive yung damage output ni King Kong at this point kasi hindi pa ganun kasakit yung mga procs ng electrifying beats mula dito kay King Kong. I'm actually surprised na ginaw yun ng Onyx Philippines considering na kung gaano kakunat yung heroes ng Aurora. Uy, may laban na naman. And maybe parang kinunla lamang nila yun na sa tingin nilang kaya nila. But here comes a concealed play. Doming Kite! Grabe naman! Yung proteksyon na manggagaling kay Light. Merong Purify na gagamitin dito si Doming para lang mabuhay kasi nahabol siya ni Kirk. Hinahabol siya ni Kirk. Arnold. AOG pa. Nag-flicker pa nga si Kirk para lang talaga pigilan dito itong si Doming. Pero si Light muna ang kanilang makikita. Tuloy pa rin sa pag-pre-hit. Pero dun pala sa may bandang gitna, may laban ng dalawang junglers natin. May Ugi Shadow Kill pero merong mga minions. Hahabulin ba? Oh no! Hahabulin kasi tinamaan pa ng si Bat. And this is again the counter naman ng Super Fam kontra sa Aurora. Caught in the crossfire between K and K. Tumama yung ulti. Akala natin may outplay na pero tumama yung SOD. And with that, Onyx Philippines mula sa 2,000 kalamangan ng Aurora, binalik nila sa 400 na lamang. Sobrang crucial pa nung timing, men. Pagkatama ng SOD na wala yung shadow ni Demon Kite. And that was King Kong forcing the ultimate mula dito kay doon sa Hayabusa. And even then, it started from the punish ng Oni kasi nakita nila split second nagpakita si Demon Kite sa may bottom lane. Kaya this time around, doon sila hindi nag-estate. Sabi nila, pwede nating i-go yung laban sa top kasi wala naman si Demon Kite. Oh, grabe yung siso sa larong ito. Para bang every team fight may bagong nanalo. Every team fight, bumabalik tayo sa punto na yung 1K gold lead. I mean, let's be honest, hindi naman talaga nakaka-apekto ng sobra-sobrang 1,000 kalamangan sa isang full-out team fight. Mas nagmamatter pa kung kumpleto ang battle spell, kung may ulti, kung mas maganda ang start, kung may vision. Nagpaplano, pero hindi nila nakikita. Kelra? May Purify na available si Kelra pero nandun, kumana na naman yung Kelra senses na makakaiwas siya
sa pick-off na gugustuhin ng kalaban niya. And reset na naman dito para sa Lord. Edward, kinokontrol yung wave sa may bandang mid lane at hindi pa rin umaalis ang parehas na gold laner doon sa may bandang ibaba. Ang lamang dito ng Onyx Philippines ay may access sila sa Spear of Destruction ni Kelra. Kaya naman pwede nilang iplanta yung Moskov doon sa baba. Yeah. At sa point, kailangan bumalik ng Harit sa Lord kasi hindi enough yung threat ni Edward tsaka ni Demon Knight dito. And ang masakit pa dyan, bumababa yung HP nung Hayabusa for this Lord take. And King Kong, naka-ready yung Aray ko. kanyang green camp para sa 4 na dash. Kalahati na yung buhay ng Lord. Tataroon na si Kirk. Si Edward naman ang sumasalo pero nandyan at nakita ni Kirk yung likuran. Labanan ng red na lamang yata ito. Makukuha pa rin ni Demon Kite yung Lord. Sabay layo na ang Aurora kasi okay na sa kanila yun. Pero si Kelra dun sa baba, trabaho lang siya. Yun Wow. lang, sa baba, nag-spawn yung Lord. Medyo malas for Aurora kasi nandun kagad yung Moscow. So kahit paano, malilinis kagad to ng Onyx Philippines. And now they're still in position to actually play aggressive knowing na may numbers advantage pa sila. Oo, mukhang mananakawan nga rin ng purple buff dito side ng Aurora Gaming. Onyx Philippines, kahit pa sabihin natin hindi nila nakuha yung Lord, sila pa nga ang nakakuha ng gold lead mula dito. Isa na namang negative Lord play. Oo. Interesting tong build ni King Kong. Concentrated. I mean, yung Genius 1, madalas na natin nakikita yan. Yan yung semi-substitute ng Stallium side kasi medyo walang silbi sa Joy. Kasi hindi mo na ma-abuse yung number of dashes mo. So, medyo sustain while dealing so much damage dito yung Joy ni King Kong. And ang kinagandahan dyan is may enough HP siya to survive the shadow kill. Dito rin natin masasabi no, kung gaano kadikit talaga yung rivalry nitong dalawang to. Kasi palitan lang talaga Oo. kung sino yung may hawak ng gold lead. Kanina yung 1,000 nasa Aurora, ngayon hawak na ulit ng Onyx. Ganda pa nung pwesto ni Light. Kaya nga eh. Ganda nung Oo. pwesto ni Light. Grabe yung mga plano ni Light dito no? Kapag gumana, all according to Keika ko talaga eh. Two world-class teams ba naman ang nagtapat ngayong gabi? Kanina, nakakita tayo ng 13-minute game. Ngayon, papasok na tayo sa ganong teritoryo. Oh, light. Para bang may iba na naman na magaganap dito. Still, nobody pulling the trigger. Ayaw talaga nila mag-all-in kung wala namang paglalabanan at kompleto ang battle spells para sa parehas na kupunan. Ito na yung inaabangan natin. No? Kapag kompleto yung battle spells, usually nagiging mas matapang ang rotation ng mga teams natin. Yeah. For Aurora dito, as much as gusto nila mag-force ng mga battle spell, parang pwede kasing pwede kasing i-force yung flicker ni Kirk or kahit yung purify man lang ni Super Prince. Ang problema kasi, as long as di nila kita yung Moskov, pati na rin yung Joy, hindi sila ganun ka-confident na mag-initiate ng laban. Unlike before na pwede nilang gawin yun, ngayon kasi may damage na yung Onyx Philippines. So yung punish medyo mas pataas. And so far, no, yung mga punish na nakikita natin on both ends ay para bang talagang game shifting siya. Kanina pa natin pinag-uusapan na babanggit na nga rin natin yung salitang siso kung saan minsan lamang yung isa, minsan yung isa naman ay nakakaangat ng bahagya. At katulad na lamang habang nag-uusap tayo yung 300 lumipat sa Aurora Gaming, hindi pa rin natin makikita na magkaroon ng malaking kabaguhan ito maliban na lang no, sa susunod nating Lord fight. At ngayon napapasok na tayo sa late game. I would say, no, nakapag-farm na ang lahat. Sino na ba yung nalalamang in terms of heroes na meron sila? In terms of heroes lang, kung ano yung natural duties nila, lamang yung Onyx because of the slow push factor. Pero maganda yung ginagawa dito ng Aurora, no, na talagang pinapadala nila si Dominic at si Light to address kung ano man yung pwedeng buuing pressure doon sa may bottom lane. So for Aurora, they still have the team fight tools to deal with the heroes of Onyx Philippines. Lalo na si Yui dito, pwede niyang mas-snipe si King Kong. Pero sa position kasi na to, kailangan talaga nila mahanap yung Joy. Ang problema, typical Joy play na to, yung ganyan no, yung aatake yung green cap sa gilid, tapos tsaka siya mag-charge ng 4 na dash. Para ready siya no, anytime kailanganin siya dito at mukhang ready na nga ang dalawang teams natin para kunin yung Lord. Though, marireset pa pala. Si Edward yung pinapanatan nila dito pero napakakunat na. Yung Pero bot, yung sa baba, si Kelra. Tumatrabaho lamang at napilitan si Demon kahit na mag-react. Oo, at nakita na nila si Demon Kite. Ano kaya ang gagawin ng Onyx Philippines dito? Mukhang hindi naman nila bibiglain ang Lord na ito. In fact, magre-reset sila. Poprotektahan muna nila ang kanilang mga waves. Kelra nagpakita muli dito sa may bandang ibaba. At mukhang tuloy ang programa para sa parehas na nakupunan dito. Sadyang may mga nakaplanta lamang sa loob ng Lord. Wala yung Hayabusa, baka mag-spear. Si Edward dito, bin-burst down pero hindi yata si Edward talaga. Yung alam nilang yan yung bubuhusan natin ng lahat kasi babalik at babalik lang yung buhay niyan and magiging matagal yata talaga itong Lord Dance na to. Oo, napakatagal ng Lord Dance na to, men. Problema kasi hindi nila masilip yung yung bush kaliwa men, yung nasa harap ng purple.
Kasi kailangan nilang mapatay yung Green Cup dyan. Kanina pa tinatambay ni King Kong. 10k na lang yung Lord. 10k na lang yung Lord. Si Super Prince ang So, nakita ni dito, Yue. Pero nadapat si Demon Kite ang makakasecure ng Lord. Pero si King Kong dun sa likuran, nakita niya kung nasaan si Domeng. At ngayon, si Kelra binabanatan na yung pinakamakunat na miyembro ng Aurora. But then again, mabubuhay na naman yung Lord kung nasaan nandun si Kelra. Uy, pero pinoprotektahan ni Edward ang Lord na ito, so hindi ito basta-basta mababanata ni Kelra. At si Demon Kite ngayon ay makakapag-buff din naman. And this is Aurora Gaming surviving the attempt coming in from Onyx Philippines. Yeah, it's a big play mula sa Aurora. Hindi rin tumama yung SOD ni Kelra. Oh, Edward, kailangan niya mag-ingat. Medyo mahapdi na. Yung, actually, kunat pala niya, no? Sobrang kunat niya, men. Kahit yung Joy, kaya na niya. Aray ko, pare! Uy, kumapit! Yung Shadow! Na-burst down ngayon si Kurt! Pero may counter-take hindi sila gagawin. Coming in from Demon Kite! Pero mapapatay din naman siya dito ni King Kong. So palitan lang din talaga. Ang kaso nga lang, Oh my ang daming minions na iisipin muna ang Onyx. Ang init nun, mga G. Imaginein mo yung SOD ay naiwasan niya gamit yung Ugi Shadow Kill. At ngayon makakapasok din naman. Nahila pa nga pabalik. Yue delikado na pero baka makakapag-rush umbrella free. At papasok na muli. Domeng Kite with the only dashes. Sumasayaw na ngayon si Domeng. Pwede silang kumuha ng tore, pero pwede rin silang rumispeto muna. Napakainit ng mga laban na nakikita natin ngayon. Sabi kasi ni Kelra, bigyan natin ng absolute cinema. Kaso yung message kay Domeng Kite, pinersonal ni Demon Kite, sabi niya akutin. Pero buti na lang talaga for Onyx, may flying clouds. Umabot yung ibang members dito ng Onyx, napatay ni King Kong yung Hayabusa. Pero that was a big play, taking down the Moscow of Onyx. Nakakabigla din kasi medyo napalalim dito si Kirk. Kaya naman talaga ibinigyan agad ni Demon Kite. Look at this SOD to the quad shadow, Ugi Shadow Kill. And maybe mapag-iisipan na ni Kelra kung kailangan ba niya ng Wind of Nature. Pero so far, ang naging choice niya dito ay Rose Gold Meteor. Yeah. Defensive item na nakakatulong din naman against this Hayabusa pick. Yeah. Tsaka ano din kasi may Kagura. And in fact, pati na rin yung Harith. Pwede niya sabayan yung Arit sa sundukan kapag meron siyang Rose Gold. Pero kanina, yung ulti ni Yue, yun yung medyo nailang yung Onyx Philippines sa pumasok. Kaya naman, ang laki ng freedom ni Demon Kite na laruin yung Shadows sa loob ng skirmish na yun. But right now, reset yung game. Hawak ng Aurora yung kabilang side ng mapa of the Lord. Pero parang sa last 50-50 Lord fights natin na both junglers available sa kanilang retry battle ay nakalamang si Demon Kite. 2 Lords na na-secure ng Aurora Gaming at 20 segundos na lang bago lumabas ang ating unang Evolved Lord na lalabas sa larong ito. At alam naman natin ang rule ng jungle, men. Magbago man ang meta, magbago man ang mapa, iisa pa rin ang rule of the jungle, pare. Rule of the Pogi. Sa'yo na lahat ng purple, ng orange, yung mga turtle, pati yung mga unang Lord. Oo. Basta yung huling Lord, akin. At yun ang ating pwedeng makita dito. Tingnan natin kung gagawin nga ba ni King Kong ang halos imposible para sa Onyx Philippines, stealing away this Evolved Lord. At simula na nga ng laban para sa Lord. Pero i-reset uli nila. Kalma lang muna. Magiging mahabang Lord Dance na naman to. Labanan na naman ng Minion Wave Management. Kasi sa taas, equal. Pero kung dito sila lalaban, na-knock up si Demon Kite ng Lord. Nakita rin naman yan ni Bruce Go, pero nandyan si Yue. Pero may Winter Crown si Super Prince, so pwede mag-counterplay ngayon ang Super Fam na buhat. At delikado na nga dito, may miyembro ng Onyx. Pero tatalon pa rin si Kurt, kaso lang delikado yata yung buhay niya dun sa likuran. Siya yung pinaburst down dito. Si King Kong! Si King Kong ang uubos sa dalawang miyembro ngayon ng Aurora. May kasama pang Torre sa gitna at rekta transition papunta dyan sa Lord. And the Sigma Juggler with his Sigma skin on this Joy finds 3 and finds the Lord. Nag-iingay ngayon ng Sonics. That's gonna be the Evolved Lord secured para sa Onyx Philippines. Grabe yung pinakitang trigger discipline ni King Kong. Hindi lang sa FPS ang trigger discipline, men. Pwede niyang gamitin yung electrifying bits niya kanina, pero hinintay niya yung round 2. Dahil alam niya wala nang shadow si Demon Kite.
And after yung initial na talon ni Kirk na gusto sanang i-punish ng Aurora, dun na nakahanap ng 4 na dash si King Kong to find Demon Kite without the shadow. Unfortunately for them, magkadikit pa sila ni Yue. At ngayon kailangan dumepensa ng Aurora Gaming against this Evolved Lord. Ang unang 2 Lord ng larong ito ay nakuha ni Demon Kite. Pero paano mo naman bareretrihin kung wala ka na sa mapa? Kaya naman ang Evolved Lord na ito ay magmamarcha na dito sa may bandang ibaba. Magpapadala ang Onyx Philippines ng mga miyembro sa mid at meron din sa may bandang itaas. Rekta lang sa pagpupush. That's gonna be the turret number 1 going down. And rekta na ata sa bot lane ng kanilang call. Sasabayan na nga nila to sa pagkatok sa base ng Aurora. So maganda rin naman yung pag-clear wave na meron dito ang Aurora. Pero si Kirk, pwede na siyang tumalon. Pero mukhang focus lang yata ang Super Fam sa pag-takedown ng Torre dun sa baba. Rekta lang sa mga Torre. Sabay transition papunta dun sa gitna. Pero nandun na naman si King Kong sa mga pestuhan niya para mag-antay. Trigger discipline talaga para kay Sigma. Si Sigma jungler na si King Kong. At mukhang gagamitin pa nga dito ni Yue, no? Yung kanyang Kagura ultimate, ang Yin Yang overturn para magbigay din ng depensa dito sa may bandang mid lane. If I'm being honest, it's quite impressive for Aurora Gaming na Evolved Lord na ang kanilang kalaban pero isang inhibitor turret lamang ang bumagsak. Yeah. Ang dami rin kasing oras na binurn ni Edward doon sa Lord push siya ng Onyx Philippines. Kaya naman nakapag-set up ng magandang defense ang Aurora Gaming. Pero ngayon ang problema nila, dumadami yung mga Winter Crown, yung mga Immortality purchase ng Onyx Philippines. Actually, lamang in terms of buy and sell yung Onyx Philippines. Kasi ang dami nilang pwedeng i-dodge. Pwede nilang patagalin yung duration ng kanilang ng team fight. Ma-outlast nila yung Zaman Force, ma-touch yung ultimate ni Yue, pati na rin ni Demon Kite. Samantalang sa side ng Onyx Philippines, yung reset factor nila medyo mataas eh. Kasi yung cooldown ng Ultimate King Kong medyo mababa na at this point. Oh, low uptime kasi yung mga heroes dito ng Onyx Philippines. Parang yung si Kirk, anytime na may matamaan siya ng mga abilidad pwede siyang tumalon. Si Kendra, literal, unli dash na yan by this point. Si Super Prince, hindi naman nawawala ang uptime ng isang Zushin. Mana lang ang puhunan yan. Literal, yan na yung puhunan niya. And for Aurora Gaming, as you said, Midnight, meron ngang oras na inaabangan. At ngayon ang oras na ito, medyo swerte pa nga para sa side ng Aurora Gaming. Uy. May nagpaplano. May plano. Tingnan natin kung gagana nga pa. Hindi ata alam ng Onyx Philippines na may nagbabadyang kaguluhan doon sa may bandang ibaba. Yeah. Kaso alam nila kita yung Hayabusa sa taas. Yun lang. Medyo hindi parte ng plano yung pwede mangyari dito. Pero Grabe, binaburst down na agad. Magta-try ba sila? Binaburst down na agad yung Lord at tila ba hindi aabot doon ang Aurora pero pwede sila mag-counterplay. Si King Kong na pag-gamit siya ng Winter Crown. Ready pa rin si Light. Mambrusko dito sa Onyx pero siya ang nakita. Okay. Magpapap yung kanyang immortality pero doon si Kelra para mag-free hit. Kelra? Mamatay si Light. Free hit lang si Kelra. Yun lang! Inaatake siya dito ni Demon Kite pero napilitan. Napilitan lumayo pero nakaabang pa rin si Kirk. And this is gonna be a win para sa Super Fam. Si Edward na lang ang natitira dun sa gitna. Si Yui naman ay uuwi na. Mukhang makikita pa siya ni King Kong pero merong Lord na nakuha ngayon ang Onyx. Napakahirap na depensa, nagbabadya para sa Aurora Gaming. 2 kontra sa 4. May wave sa taas, may wave sa gitna, at may wave din dun sa may bandang ibaba. Here comes the AOG, Super Family inside the base. Ang sakit na nung damage ng Super Fam. Na-burst down na si Edward. Focus na si Kelra sa Torre. And we have a game number 3.